Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay hinahabol ng Berserk Blade Master ang dalawang papatakas at matapos na magbigay ito ng malakas na atake ay mabilis naman na nagtungo dito ang Grand Guardian ng Heavenly Demonic Cult para lamang masangga ito. Sa nangyari ay napasigaw naman dito ang Berserk Blade Master at tinawag ito sa kanyang pangalan na Dark King, at nang matapos na mapawalang bisa ang ginawa nitong malakas na atake, ay mabilis naman na nagbigay ng atake si Marakyang dito, ngunit madali naman niyang naiwasan ito. Kaya naman nang makakuha ang Berserk Blade Master ng kanyang balanse ay agad din itong nagbigay ng kanyang pangsagot na atake na matagumpay naman na nasalag ni Marakyang. Sa isip nito ay namamangha siya dahil sa mabilis nitong naihanda ang kanyang sandata kahit pa sa ganung klase ng kanyang posisyon, at hindi rin nagtagal ay ang dalawa ay napalayo sa isa't isa. Masayang sinabi ng Berserk Blade Master na gaya nga ng kanyang inaasahan sa isang Grand Guardian ng Demonic Cult, ngunit sa isip nito na kakailanganin niya pang labanan ito ng mahaba-habang oras bago siya tuluyang manalo dito. Nang bigla naman itong napansin ang mga papatakas at napasabi na mayroon pala siyang nais na mahabol, ngunit sa kabilang banda naman ay nakita naman ito kaagad ng Chi Blade Master at sinabi na ang mga ito ay makakalabas na ng North Gate, at maari nilang mapakawalan ang mga ito. Kaya naman ay dahil dito ay agad nitong ginamit ang kanyang teknik na Chi Sword Control at kinuha ang mga sandata sa kanyang likudan, matapos na ibato ang mga sandata sa dalawang papatakas, ay sinabi nito na hindi niya hahayaan na matagumpay silang makaalis sa lugar na ito. Namamangha naman ang ibang tagasunod ng Murm Alliance sa nakikita nilang lumilipad na mga espada sa kanilang itaas at kinilala na ito ay ang Chi Sword Control, ngunit nang malapit naman nang tumama ang ataking ito ng Chi Blade Master, ay bigla naman na huminto ang mga ito at nagawang makalagpas ng dalawa sa tarangkahan. Sa nangyari ay nagtaka naman dito ang Chi Blade Master, sabi nito na may kung sino ang umagaw sa kanyang pagkontrol sa Chi Sword Control. Napasabi din ng Flame Blade Master na imposible na mangyari ito, at napapatanong na kung sino naman ang may kakayahan na gawin ang ganong mga bagay. Sa kinaroroonan naman ni Xian Yuwon ay unti-unti na nitong inaalis ang maskara na nakasuot sa kanyang muka, nang matapos ay agad naman niyang inihagis na ito, at muling iniangat ang kanyang kamay upang kontrolin ang Chi Sword Control. Sa kabilang banda naman ay namamangha sa ating bida ang leader ng Murm Alliance na si Lee Mok, at napapatanong na kung totoo ba na inagaw nito ang pagkontrol ng Chi Blade Master sa kanyang Chi Sword Control, at hindi nito alam na posible pala ang ganito. Sa isip naman ni Gal Mojam na kung ito na ba talaga ang tunay na lakas ng isang life and death realm, dahil labis na nakakamangha ito. Matapos naman na makontrol ng ating bida ang Chi Sword Control, ay nakangiting sinabi nito na ibabalik niya sa kung kaninong atake ito, kaya naman ay agad na bumalik ang ginawang atake ng Chi Blade Master sa kanya. Habang papalapit ito sa kanya ay napasabi naman siya na kung isang regular na Chi Sword Control lamang ba ito, kaya naman ay agad nitong kinuha ang kanyang sandata, at inatake ang mga papasugod sa kanyang mga espada. Nang matapos na madurage nito ang lahat, ay sinabi naman ng Flame Blade Master na ang mga ito ay matagumpay ng nakatakas, dahil dito ay nakaramdam naman ito ng matinding galit, dahil sa ang kanilang great plan ay mukhang nasira na, ngayon ay alam na nito na hindi ganun kadaling pabagsakin ang Heavenly Demonic Cult Leader na si Xian Yuwon. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa isip naman ng isang master ng Murm Alliance ay hindi siya makapaniwala dahil sa hindi naman ganun katagal mula ng kanilang huling nakita ito, ngunit ang kanyang aura ay malaki ang ipinagbago ngunit ang itsura nito ay ganun pa din. Sabi pa nito na talagang nakakamangha na maari palang maging posible na tumaas ang martial prowess ng isang individual kahit sa maigsing panahon lamang, ngunit ang atmosfera sa paligid nito ay nag-iba na din, at ngayon ay nararamdaman na niya dito na isa na talaga siyang Lord, ang pinuno ng isang organisasyon. Sa kabilang banda naman ay naiinis sa ating bida ang representante ng unorthodox sect na si Gal Mojam. Naalala nito ang ulat ng isa nilang bihag na ang taong nagawang matunton ang kinaroroonan ng Dragon Tiger Claw ay ang nagngangalang Yang Danhua, ang branch leader ng Henan Province at ang kasama nitong binata na may napakaputlang pagmumuka.
sabi pa ng bihag na sa tingin niya ay ang mga ito ay nagmula sa 10,000 Great Mountains. Ngunit kung ikukonsidera kung papaanong karespetado siyang Danhua ay nakakasigurado siya na isa din ito sa matataas ng Heavenly Demonic Cult. Sa isip nito na sigurado siya na ngayon na nakita na niya ang mukha nito, na ito pala ang pinuno ng Demonic Cult na nagawang laslasin ang lalamunan ng kanyang mga pamangkin, ang Yellow River Three Demons at ang nagpabagsak sa buong Dragon Tiger Claw. Galit na galit nitong sinasabi na nais niyang pagpira-pirisuhin ito sa maliliit na parte ngayon, ngunit kailangan niyang makipagtulungan sa iba pa na nandito kung nais niyang magkaroon ng tiyansa na manalo kontra sa ating bida, nang bigla naman itong napangiti at napasabi na mukhang sa tingin niya na hindi lamang siya ang nag-iisang nakakaisip nito. Sa kabilang banda naman ay sa isip ng isang master ng Murem Alliance na ang mga pampasabog na kanilang nakita kanina lamang ay 3 beses na mas malaki kumpara sa mayroon sila, at para maitanim ang lahat ng ito sa kanilang ilalim, ay mukhang nais ng mga ito na paslangin silang lahat na nandito, at ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ay mas mapanganib hindi gaya ng kanilang inakala, at hindi ito ang grupo na kaya nilang makontrol. Sabi pa nito na sigurado siya na ang kanilang alliance leader ay hindi magagawang manalo kung sakaling lalabanan nito ang pinuno ng demonic cult na si Qian Yuun, at sigurado siya sa bagay na ito kung paano niya makita ang reaksyon ng kanyang mukha ngayon, at sa oras na ito ay mayroon silang kalaban sa magkabilang panig, kaya naman ay napapatanong siya na kung sino naman kaya ang uunahin niya na atakihin. Nang bigla naman na may tumawag sa kanya gamit ang sound telepathy, sabi nito na kung tatawagan ba siya nito sa kanyang pangalan o hindi kaya ay tatawagan na lang niya ito bilang ang Heaven's Master ng Blue Heaven Society. Sa narinig nitong sinabi sa kanya ng Chi Blade Master gamit ng sound telepathy ay bigla naman itong nagtaka dahil sa iilan lamang ang nakakaalam ng kanyang pagkakakilanlan, at mukhang mayroon itong espiya sa kanilang lihim na organisasyon. Nang napansin naman ng miyembro ng Hydra, ang Yin Master ng Blue Heaven Society, si Xuantang Clan Vice Leader, na si Tang Kilson, ang paglingon sa kanya ng Heaven's Master, ay nagpadala naman ito ng sound telepathy sa kanya at tinatanong ito na kung may nais ba siyang sabihin sa kanya. Ngunit sinabi nito na may tinignan lamang siya at huwag siya nitong pansinin, sa isip nito na mukhang hindi kinausap ng mga ito ang Yin Master, sabi sa kanya ng Chi Blade Master na didiretsuhin na niya ito. Sigurado siya na alam naman nito na kung gaano kalaking banta ang demonic cult sa Orthodox Murem Alliance kumpara sa kanilang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, dahil ang isang iyon ay hindi na maituturing pa na isang tao, at ngayon ay nag-iisa lamang ito. Habang nagtatanong ang Heaven's Master kung ano ang nais na mangyari dito ng Chi Blade Master, ay tahimik lamang na pinapakinggan ng ating bida ang mga pag-uusap ng mga ito gamit ang kanilang sound telepathy. Sabi nito na sa ngayon ay posible na mapaslang nila ang expert martial artist na nasa life and death realm. Dahil sa sigurado siya na hindi nito makakayang tapatan ang 12-dosenang mga martial artists na nasa evolutionary realm at mystic realm, at alam din nito na may itinatago pa itong baraha, dagdag pa niya na alam niyang maari silang mawalan ng 80% ng kanilang mga puwersa ngunit magandang kapalit naman ang kanilang makukuha. At sinabihan nito na huwag siyang mag-alala dahil sa papangunahan naman nila ang magaganap na pag-atake. Sa isip naman nito ay napapatanong siya na kung alam na din ba ng mga ito ang patungkol sa Supreme Martial Physique, at mukhang nakapagtanim na ito ng espiya sa kanilang organisasyon, ngunit tingin niya na hindi naman nito alam ang patungkol sa kanilang Blue Heaven Society leader. Matapos ay tinanong siya ng Chi Blade Master na kung lalaban din ba ito para sa kanilang panig, sa isip ng Heaven's Master na sa tingin niya na ang demonic cult leader na si Qian Yuun ay talagang napakalakas, upang ang kahit na ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ay maghayag ng isang alyansa sa kanila. Sa ngayon ay wala na silang mapagpipilian dahil sa tama ito sa kanyang mga sinabi, at ito lamang ang tanging paraan na mayroon sila upang magawa nilang mapaslang ito. Dagdag pa ng Chi Blade Master na nakausap na din ito ang Yellow River Supreme Leader na si Gal Mojam, at nagpahayag na din ito ng pagsuporta sa kanila, dahil dito ay nagulat ito dahil sa maging ang Unorthodox Alliance ay kakampi na din sa kanila, at masyado itong mabilis kung gumawa ng aksyon. Kaya naman sabi niya na ang kasunduan ay para lamang sa pakikipaglaban sa demonic cult leader,
Sabi naman sa kanya nito na wala na silang oras pa, kailangan na nitong makumbinsi ang Murem Alliance head sa kahit na anong paraan, na agad naman niyang sinang-ayunan. Sa isip nito na ang kanilang alliance head ay sisang-ayon din naman sa kanyang desisyon, dahil sa labis nitong galit kaya nagawa niyang wasakin ang alyansa sa kanila, kaya naman ay walang dahilan upang hindi ito sumang-ayon sa kanya. Matapos ay bigla naman na sumigaw si Gal Mohan at sinabi nito sa kanyang mga kasamahan na makinig ang mga ito sa kanya. Ang demonic cult leader na si Qian Yuwun na siyang nagpabagsak sa Dragon Tiger Claw ay ngayong araw, ay matatahimik na ang mga kaluluwa ng kanilang mga namatay na kasamahan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya naman ay inutusan niya ang lahat na sumunod sa kanya, maging ang Chi-Blade Master ay nagsalita din at sinabi nito na silang mga taga-sunod ng Supreme Saber God ay kailangan nilang mabura ang pinuno ng Heavenly Demonic Cult para sa kanilang dakilang layunin, at wala silang dapat na ikatakot. Nang matapos na magsalita nito ay nagkaroon naman ng malakas na sigawan sa buong paligid. Nagpadala naman ang Heaven's Master sa pinuno ng Murem Alliance ng isang sound telepathy at sinabi niya na ito na ang kanilang pagkakataon, at kailangan nilang makipagtulungan sa mga ito upang unang atakihin ang pinuno ng Heavenly Demonic Cult, ngunit bigla naman siyang nagtaka dahil sa masamang titig na ibinigay sa kanya ng kanilang pinuno, nang matapos ay agad naman na umalis ito sa kanilang tabi, at mabilis na nagtungo sa harapan ng ating bida na si Qian Yuwun. Sa nangyari ay nagulat naman dito ang Heaven's Master sa ginawang ito ng kanilang Murem Alliance leader at napapatanong siya na kung ano ang ginagawa nito ngayon, at mukha yatang nais niyang labanan si Qian Yuwun ng one-on-one. Matapos ay sumunod naman dito ang isa pang master ng Murem Alliance, at sinundan pa ng iba pang mga master. Nagtataka naman ang Chi-Blade Master sa kung ano naman kaya ang nais na gawin ng pinuno ng Murem Alliance ngayon, matapos ay bigla naman na humarap sa kabilang panig ang ibang kasamahan ng mga taga-Murem Alliance sa iba nilang puwersa. Nang bigla naman na nagbigayan ng signal ang dalawa sa isa't isa, sa nakitang ito ng Heaven's Master, ay napapatanong siya na kung ano naman kaya ang ibig sabihin ng pagtango ng mga ito sa isa't isa. Kaya naman ay tinanong na nito ang kanilang pinuno na kung ano ang kanyang ginagawa ngayon, at mukha yatang kumakampi na ito sa panig ng demonic cult. Ngunit sinigawan naman siya ng kanilang pinuno at sinabi nito na tatanungin din siya ng kaparehas na katanungan, na kung bakit nais nitong subukan na kumampi sa kanilang mga kaaway. Sa sinabing ito ng Murem Alliance leader ay bigla naman siyang natigilan at walang maisagot. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.